What's up? What's up? Good morning, Lodi! Mga kapatid, sa oras na 9:05, kasama nga po natin ngayon, nag-aabang na ang kanyang milyong-milyong mga fans, ang nag-iisang superstar, the one and the only Miss Nora Honor. Ate Guy, Aray, marinig niyo po ako, Ate Guy. Ted! Magandang umaga po, Ted. Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa programang ito at sa lahat ng mga Noranians po. Magandang umaga po sa inyo lahat at sa lahat ng mga kababayan po natin. Good Wow. morning, good morning. Good morning po, Ate Guy. Kinikilabutan kami dito sa tuwa po, na kayo po'y makapiling. Isa pong karangalan sa aming programa na makapiling po ang nag-iisang superstar. Yan. Naku, maraming salamat po. Kahit pa paano po ay ako'y nakapag-guest sa inyong programa. Katagal na yata nung ating huling pag-uusap. Ngayon na huli ako Opo. Pasensya na po, talaga humingi ako ng tawad, Ted. Talaga. Opo. Alam niyo, Ate Guy, naunawaan ko po. Ang una po namin katanungan, Ate Guy, ano ba usually pong agahan ng isang Nora Honor? Ano ho ang agahan niyo lagi, Ate Guy? Ano ba yung favorite po na breakfast? Kape lang po minsan o kaya may simpleng agahan na nagawa ni Manang Elsa. Ang sinangag, o kaya yung danggit, o kaya yung... Yun lang po. So kayo po'y nagkakanin, Ate Guy. Kanin pong kinakain nyo sa agahan. Sa agahan po, pero ngayon hindi na po kasi tumaba ako medyo tumaba ako ng mga nakaraan, kaya ngayon medyo pinabawasan ko na yung pagkain ng kanin. Kaya po, ayun. Okay, Ulam sige. na lang, ulam. Opo. May tanong po si Chacha, bago po ang aking katanungan po. Ito, si Chacha po talaga, excited po. Hindi na hunto nakatulog eh. Okay, go ahead, Cha. Ito na ngayon si Ate Guy. Good morning, Ate Guy. Alam mo, bago yung tanong ko, kung gusto nyo po muna mag-hello sa mga fans ninyo online dahil nagwawala po ang inyong mga fans at kanina pa nag-aabang sa inyo. Meron tayo mga listeners from not just here in the Philippines, even outside of the Philippines at talagang nakatutok po ngayon. Gusto nyo pong bumati sa kanila? Sige po. Opo, sa lahat po ng mga nakikinig po ngayon, sa lahat ng mga Noranians dito sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa po, basta sa lahat ng mga Noranians sa buong mundo na nakikinig ngayon. Ayun po, may mga taga-Japan, may mga kung saan-saan lugar sa Australia, at syempre po yung ating mga kababayan po dito sa Pilipinas at sa Amerika. Sinabi ko na kanina. Ate Guy, ang dami nyo na pong nagawang dekalibreng mga pelikula. Among all those films na nagawa nyo po, alin doon ang pinaka-paborito ninyo and why? Naku, marami akong may mga ginawa akong pelikula na talagang gusto ko. Kaya napakahirap sagutin kung iisa lang ang sasabihin ko. Tulad ng Himala, ng 3 taong walang Diyos, ano ba ito? Flor, Contemplacion. Ano pa ba yung mga ginawa ko? Ilaklang sa Sifu J. Yun, yung mga ganon. Bona. Yun po. Tuwing tumatanggap po kayo ng mga projects mula noon hanggang sa ngayon, ano pong laging nasa sa isip nyo pagka binibigay na sa inyo yung script? Paano ba maging isang Nora Honor para doon sa mga nanonood sa ating mga batang artista? Paano po ba naging ganyan kayo kahusay? Ito ba'y inborn na agad? Na instantly pagbigay sa inyo ng first project, talagang wow, ang husay? Or over the years, meron talaga mga kinakailangang gawin para mas maging mahusay pa po kayo sa craft na yan? Naku, hindi po. Hindi ko naman po kinukonsidera yung sarili ko na ganun kagaling. Hindi ko sa pagyayabang. Pero siguro naging tama lang po yung mga proyekto na ibinigay sa akin. Kaya nagustuhan ko at nung ginawa ko po ay buong puso ko namang ginampanan kung ano yung role na ibinigay sa akin doon sa proyektong yun. Doon sa script.
Kayo po ba, Ate Guy, bata pa lang kayo, talagang gusto nyo na po ba maging artista? Naku, hindi po. Sa totoo lang po ay wala sa isip ko yung pag-aartista. Dahil noong araw po, kung nakita nyo naman po yung mga litrato ko noong araw yung mga fans, ay talagang, tumawag ka. Ba't kayo tumawag ka? Para akong lalaki, napakapayat, maikli yung buhok, talagang, sabi ko nga, parang butiki. Hindi kasi sobrang payat ko talaga. As in, kaya wala, ni sa isip ko, hindi talaga ako makukuha maging artista. Dahil nung kapanahonan po namin, nila, ay, di ba uso naman po yung mga artista na mapuputi, yung mga mistisa, yung matatangkad. Ako, my team, tapos, ayoko naman ng pandak sabihin. Hindi, maliit lang. Pangit naman pagpandak. Maliit lang po. Kesa doon sa pangkaraniwang maliit, pangkaraniwang laki. Hindi. Totoo po yun. Kaya hindi ko inisip na maging artista at may kukuha sa akin para maging artista. Siguro po, noong sumali kasi po ako sa Tawag ng Tangalan, nung manalo po ako sa Grand Finals, ay doon po ako nag-umpisa talaga. Ang inisip ko lang po noon ay dahil sa pagka yung mga alas 6 na ng gabi, pagkatapos kumain, kami pong pamilya, bago matulog, nagkakantahan kami. Yung mga kapatid ko po, nanay ko, tatay ko, maganda naman po yung mga boses, kaya lang nagkataon lang po na ako po yung pinakamagandang boses sa kanila. Kaya pinangarap ko po na sana naman dumating ang panahon na makakanta ko kung saan man. Ayun po, at binigyan naman ako ng swerte ng Diyos na maging isang mga awit, kung saan ako sumali sa probinsya, sa mga karatig bayan, nananalo, pag may fiesta, nananalo naman po ako ng first prize. Ang swerte po ang premyo sa akin, 20 pesos. Wow! Yun po. So, yun ang, di ba, malaki na mga araw yun. Grabe, opo. 20 pesos. Ate Guy, nasabi niyo po kanina na wala talaga sa isip niyo noon ng mag-artista. Pero, paano nga po pa kayo nasabi niyo rin na nag-join kayo ng Tawag ng Tanghalan, pero sino pong nag-encourage sa inyo to join? Ano ba yan? Kayo na mismo ang gusto niyo na talagang magsumali dyan sa Tawag ng Tanghalan, or meron po ba kayong kaibigan o yung magulang niyo po ba, mga kapatid niyo, ang nag-udyok sa inyo para sumali noon sa Tawag ng Tanghalan? And as they say, the rest is history kasi doon nagsimula. Wala po, talagang nagsikap po ako na mapasali sa mga amateur singing contest, maski dito po sa Tawag ng Tangalan. Pumipila po ako para lang makapag-audition, mapili. So nag-audition nga po ako. Noong unang audition ko, natanggap naman po ako at napasali sa Tawag ng Tangalan, na first prize, pero hindi pa rin natalo yung dating kampiyon. So pangalawang sali ko po, after mga 6 months, sumali uli ako kasi hindi pwedeng mag-audition ka agad. Kailangan mga 6 na buwan bago katanggapin ulit pa sa audition. So, hinintay ko yung 6 na buwan, natanggap uli ako. Doon na po nag-umpisa yun kasi natalo ko na po yung dating kampiyon noon. Kaya, doon ako nakapag-umpisa talaga bilang isang mga awit. Naging artista. Kasi kung hindi naman siguro ko naging mga awit, o hindi nanalo sa Tawag ng Tanghalan, hindi naman po siguro mapapasok sa pag-artista. Kasi nga sa itsura ko. Ate Guy, sa Iriga ho kayo ipinanganak, ano po, sa Iriga? Opo. Opo. Ngayon po, live tayo sa Iriga. Marami hong mga kababayan nyo nanonood sa atin. Ano ho? At tuwan-tuwa po sila. They're so proud of you mula noon hanggang ngayon. Ate Guy, nagsimula po kayo sa pagtitinda, tama ho ba, ng tubig sa release ng tren? Opo. Opo. So, Opo. Noong bata po ako, kasi nga sa kagustuhan ko makatulong sa pamilya, syempre yun ang unang-unang talagang trabaho o kumita ako. Yung bang mga bote nung soft drinks ng araw, iniipon ko, nililinisan naman roon ang mabuti. Saka po, kumukuha ako ng tubig doon sa poso.
yun po ang tinitinda ko yung mga yung tubig sa poso na malinis naman po. Oo. So kayo po Yun, nag-invent... nagtinda ko ng tubig sa tren, Oo. pero hindi nila alam, nagtinda rin po ako ng mga lutong ulam sa palengke paggabi. Tapos, ang isa pang ginawa kong parang para lang po kumita ako, ay nung elementary po ako, bago ko umuwi ng bahay galing sa eskwela, dumadaan po ako doon sa tambakan ng basurahan. Kasi namumulot po ako, naghahanap ako ng tingga. Dahil yung tingga po, kinikilo yun eh. Opo, Eh, opo. siguro bigyan ka ng 5 centimos. Oo. Masaya na po ako nang uuwi noon. Kasi may maiaabot ako sa nanay ko. So kayo ho nag-invento ng bottled water, Ate Guy. Battle po. Battle po. Pero opo. Sa akin po napupusa talaga yun. Kaya sa katangahan ko naman po, hindi ko naisip na maganda pa na yung battle water. Anyway, so Ate Guy, kayo po ay sumisimbolo, gaya po ng iba rin, na galing po sa hirap, basta't mayroon pong God-given talent at ginamit mo sa tama, ito ay magiging susi mo para maibangon ka sa kahirapan. So, nagsimula nga po kayo, ang inyong big break ay yung tawag ng tanghalan. Nung panahon po na nagkaroon na kayo ng sariling yung show, kasama ang kapwa nyo champion na si Eddie Peregrina, nung panahon na yun, Ate Guy, magkano na ho sweldo nyo? 200 pesos yata. Hindi ko maalala, pero maliit lang po. Pero that time, malaki na po yung 200 piso. Opo, malaki na rin po yun. Opo, opo. Pero siguro mga 1,000. Wala po, siguro mga 1,000. Konti lang po. Opo. Ate Guy, nung kayo po nagkaroon na ho ng yung Danora, actually po, di ba, nagsimula yan sa Danora Honor Show and then naging superstar nga po. Nung panahon po na tinatawag na kayong superstar, opo, naisip nyo ba na kung ano ho ang future na naghihintay sa inyo? Ano ho ang magiging Nora Honor ho nung panahon na superstar ho ang tawag sa inyo? Naku, ang totoo po niyan, ayoko nang tinatawag na superstar magpahanggang ngayon. Dahil ang takbo ng isip ko po, nandun pa rin ako sa kung ano yung pinanggalingan ko. Kaya pag may tumatawag na superstar, parang hindi naman nanliliit kasi maliit na ako. Pero siyempre hindi natin mahihindihan naman yung mga tao na tumawag na superstar kasi yun ang nakagawian na po nila. Yun. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanila dahil sa simula nung nag-umpisa ko, magpahanggang ngayon, may mga fans po talagang hindi nagbago. Karamihan po sa kanila, sa lahat ng mga Noranas, hindi po talaga nagbago. May tumanda na nga po. Kasi may mga matanda na kasi ako, mga fans ng araw, mas matanda sa akin. So, ayun, nasa heaven na po sila. Pero yung mga anak nila ngayon, yung pumapalit para maging Noranian po. Opo. So, Ate Guy, hindi ho naman maitatanggi yung inyong ningning hanggang ngayon. Kayo po'y nakasama ko sa isang okasyon. Talaga pong I was so impressed, no? Yung dagsa ng tao na gusto pa rin po kayong lapitan, magpa-picture, magpa-autograph. Ano ho? At aaminin ko rin, dumating po sa buhay ko na ako'y atsacha, inakay ako ng ate ko. Batang-bata pa ako, elementary pa lang ako. Inakay niya ako para makipila umagang-umaga pa lang sa isang sinihan para panoorin ang Lollipops and Roses ninyo. Opo, kasama si Kokoy Laurel. Kaya hindi ko ito makakalimutan eh. Experience sa akin ito eh. Kasama ko yung ate Tess ko na ngayon nanonood po sa inyo. Talagang die-hard Noranian po siya. Opo, nung panahon na yun, Ate Guy, na grabe ang pila at fans po ninyo. Opo, ano po ang pakiramdam noon? Galing kayo doon sa pagiging nagbebenta ho ng bottled water, no? Tapos bigla kayong ganun po ang dating ninyo sa mga tao. Anong pakiramdam noon ng panahon na yun, Ate Nora, Ate Guy? Nako, hindi po, sa totoo lang po, hindi pa rin po ako makapaniwala. Pero sa tagal, habang tumatagal, natanggap ko na rin na ganun po ang nangyari sa akin. Pero noong araw,
Wala po, basta ang pakiramdam ko, andun pa rin ako sa Bicol. Pero natutuwa na po ako na maraming nagkakagulo, maraming nakakakilala po sa akin. Pero kaya nga po siguro dahil sa kanila ay naramdaman ko yung kanilang damdamin bilang isang fan. Kaya po ang sa akin ay hindi ako pwedeng magbago o kailangan mas mahalin mo yung mga fans kasi galing din po kasi ako dyan eh. Naging fan din po kasi ako. Naging fan po kayo, Nino Ate Guy. Po. Naging fan po kayo, Anong Nino. araw po? Amalia po ako eh. Amalia Fuentes po ako. Fan po ako ni Amalia Fuentes. Pero noong naging kinukuha na ako ng Tower Productions at nagpupunta ako sa kanilang bahay, nagkataon po na pumunta rin po si Amalia Fuentes. Tumakbo ako, sinalubong ko siya para humalik nga po sa pisngi. Siyempre, yung paggalang at yung nakita ko siya personal, tuwa-tuwa po ako. Kaya lang, hindi ko maabot yung kanyang pisngi. Hindi man lang yumuko, para man lang maabot ko yung kanyang pisngi kasi ang tangkad niya ay ang liit-liit ko. So, nalungkot po ako. Kaya nag-Susan Roses po ako mula. Opo. Alam niyo na yung pagkaraniwang fan na kapag mayroong kumaloob mo, may nangyari sa'yo, sa nangaan mo, lumilipat. Opo, si Susan Roses, Yun po ako. si Manay Susan Roses po naman, in-accommodate kayo na magkita kayo. Ay, opo, kasi unang nagkasama kami sa Ang Pangarap Ko Ikaw, na kung saan po ay katambal niya si Eddie Gutierrez. Ako po, nung makasama po niya ako doon, mantalang po ako, talaga napakabait at naramdaman ko yung kanyang sinseridad sa pakikitungo sa mga tao. Opo. Kaya napamahal ko sa akin si Susan Roses, magpahanggang ngayon po. Opo. How sweet. Ate Guy, ito ho tanong po ni Ate Nati Versor sa Ocampo. Ba't daw ho kayong tinagkatuluyan ni Pip? Ay, bakit naman nabanggit niyo pa ang pangalan? Ang aga-aga naman, Ted. Marami ng mga ibang pangalan. Bakit yun pa? Di ho ba yung Guy and Pip tandem unkabogable nung panahon na yon? Kaya nga po nagkaroon ng V at Bot dahil po doon sa Guy and Pip. Kwento po sa akin ni Bobot Mortis sa aming interview, kaya daw nagkaroon ng V at Bot dahil nga sa Guy and Pip. Totoo po yun. Totoo naman po yun. Kasi dati po, triangle doon nung araw, si Bobot, ako at saka si Pip. Wala pa si Maring Vilma. Wala pa si Vilma. So, pagka nasa studio kami, may show, so yung mga Nora Bobot, Nora Tirso, halos nag-aaway na sa studio. So, itong si Angge, si Anggi po, sumalangit nawa, pinapili ngayon kasi siyempre pinapili din ako kung sino yung gusto ko. Sinabi ko si Pip. So, ang nangyari, inihanap ngayon ni Angge, si Bobot na magiging kapareha niya. So, doon po pumasok si Vilma. Kaya doon po nagkaroon ng Nora Tirso at saka Vilma Bobot. Yung rival ng love team, doon po nag-umpisa yun. So, bakit daw hindi ka nagkatuluyan ni Pip, ni Kuya Pip? Si Rico kasi naman, ayaw ko kay Rico. Siguro po, ganito lang yun. Ang Diyos naman po ay marunong. Pag hindi para sa'yo, hindi po mangyayari. Pag para sa'yo talaga isang tao, ibibigay niya sa'yo. Yun lang po. Opo. Sige. Yay! Ate Guy, ako ipinadaan sa akin ng mga fans mo itong tanong na ito. They're asking kung kailan ka ba daw ulit gagawa ng project dahil abang na sila sa kung kailan kanila ulit mapapanood, mapateleserye man o pelikula yan. Any upcoming projects, Ate Guy?
Opo, katatapos ko lang gawin yung kontrabida. Yan, Na kontrabida. tinapos yung 5 oras. Mhm, mhm. Opo. Opo, kung saan ay ang director namin ay si Direk Adolfo Alix. Kasama ko rin po dito si Bembol Rocco, si Rosana Roses, si Jacqueline Jose, kasama ko rito. Si Julia Clarete, si Jan, kasama ko rin dito. At saka mga bata po. Ang producer po namin ay si napakabait na producer po, si Joel Serrano. Talagang lahat yata ng hiniling ko ay binigay po niya talaga. Mhm. Ate Guy, Kaya, kailan po ito ipapalabas online and online streaming? I believe, tama po? hindi ko pa po alam, wala pa po sinasabi kung kailan ipapalabas. Pero ito ang kaabang-abang para sa mga fans mo, itong kontrabida. Kasi aware naman ng lahat na hindi talaga karamihan ng mga roles na tinanggap mo ay kontrabida. Halos talagang ikaw ang bida. Tama po? Opo. Ate Guy, nung inyo pong naranasan ang buhay ng sagana, mula sa hirap po at naging buhay sagana, hindi may tatanggi yun. Kayo po naging top endorser ng bansa. Ano po, sa usapin po ng endorsement ng commercials, no? Ate Guy, from rags to riches, kayo ho ba ay bumaksak na rin at nakaramdam na rin po ng hirap magmula doon sa inyo pong napagtagumpayan na biyaya nung mga panahon na kanyang kasikatan? Madalas po, maski noong araw talagang sumasabsab pa rin po ako. Hindi siguro naman nawawala sa isang tao yun, yung minsan nasa, parang mundo yan na kung umiikot, minsan nasa taas ka, pinakamataas na narating mo. Pagkatapos, unti-unti, nararanasan mo yung pumapailalim ka sa mundo. So, hanggang sa, huwag ka dapat sumuko. Kasi pag sumuko ka, talo ka. Kaya, pag naranasan mo nang nasa ibaba ka, nasa ilalim ka, pilitin mo o gawin mo lahat ng pwede mong gawin para umakyat ka uli. Hanggang sa marating uli kung ano yung dapat mong marating. Doon ho bang panahon na nandoon po kayo sa ibaba, magmula po sa ibaba, o pumaitaas, o may baba ulit, nagkaroon ho ba ng punto noon sa buhay nyo na nag-isip na po kayo na sumuko? Was there ever a chance na kayo po talaga ay nag-isip na ho na ayaw nyo na o mukhang hindi na ho kakayanin bumangon pa? Ay, hindi po. Hindi ako marunong sumuko. Lalo na po nung kabataan ko talagang pagka nasa masyado kung down ako, hindi pwedeng hindi ko pipilitin ang sarili ko na maging up ulit. Gagawa ko ng paraan, sa mabuting paraan, na mabalik ko ulit yung sarili ko para nandun ulit sa taas. Opo. At, Kasi po, sa dami nung nagmamahal po sa akin, yun po ang aking nag-iisip lagi, lalo na yung mga fans. Kasi kung hindi naman dahil sa kanila, hindi naman, wala naman pong nora-honor. Kaya po, lahat ng ginagawa ko, maliban sa pamilya ko, yung mga malalapit sa akin, yung mga fans ko talaga, yung number one. Kasi kung di sa kanila, wala naman pong nora-honor. Kaya pagka nakakaramdam ako ng panghihina, siyempre, naiisip ko yung mga taong tumulong sa akin. Naisip ko yung mga taong nagmahal po sa akin. Kaya hindi ako lalaban. opo. Ate Guy, nabalitaan ko po yung nangyari sa inyong boses. Boses po ninyo ang naging susi ninyo sa lahat ng tagumpay. Kumusta na po ang inyong boses ngayon, Ate Guy? Naku, ito nga po dahil ang sabi ko po noon, magpapa-opera ako para maibalik po yung boses. Kaya lang po, noong nakontrata na rin po ako dyan sa TV5 ng 3 taon, hindi na po ako nakapagpa-opera na dapat po nagpa-opera ako sa Boston. Kasi yun po yung pinuntahan namin una para magpa-check up o kailangan ng operasyon. Kaya lang hindi na po naayos hanggang sa hindi na po ako masyadong nakabalik dahil pag-balis po ako ng bansa para pumunta ng States. Ako po ay
bumabalik ka agad dahil sasabihin sa akin na kailangan pumunta ka rito, bumalik ka rito dahil may proyekto kang gagawin. Opo. Yun po, hindi na hanggang ngayon po, medyo nakakatakot na rin po siguro magpo-opera dahil sa edad ko na rin na to. Baka yung anesthesia, dahil sa anesthesia po ako, nasira yung boses ko eh. Nung nagpunta ako ng Japan at sinabing ako'y mag-i-endorso ng isang skincare, pero hindi naman ganun ang nangyari. So, doon po nasira yung boses ko sa Japan. Noong sinama lang ako doon sa clinic nila, pagtapos pinahiga ako, sinaksakan ng anesthesia. 3 araw po hindi ako nagising. Yan ang totoo po no. So, pag-gising ko, wala na po akong boses, hindi ako makasigaw, as in wala po talaga ako marinig. Mabuti nga po kahit paano ay naibalik yung boses ko, pero hindi naman po ako nakakakanta ngayon. At saka madali po ako mapagod. Pag nagsalita lang po ako, nagbabago na yung boses ko. Kaya lungkot na lungkot po ako at minsan pagka nakakarinig ako ng mga magagaling natin, mga aawit, siyempre po nakakaingit. Kasi dati dyan ako at saka dyan po ako nagsimula bago ako naging artista. At Ate Guy, mabuti nga po ngayon, may boses pa kayo habang kayo namin ini-interview. Kasi nung huli ko kayo nakausap na namamaos kayo, Ate Guy, talaga, Kuya Ted, di ho ba, naalala ko yun, sabi ko, naku, mukhang masama ang pakiramdam po ni Ate Guy ko. May sakit pa po. Opo, Pero opo. hindi masyado, hindi lalagnat. Ano na lang. Opo. Sipon na lang po. At Go ahead, Jack. mabuti din na rin ako. Go ahead, Jack. Feel better soon, Ate Guy. Ako, last question ko na lang is, saan po ba nanggaling yung inyong nickname na Ate Guy? Sino pong tumawag sa inyo ng Ate Guy? Ay, mahabang kwento po yun. Noong mga first year high school ako, dito po ako nag-aral sa Centro Escolar University. Siyempre, mga kabataan ng araw, may kanya-kanyang grupo. Barkada-barkada, mas sa mga babae may barkadahan. So, doon sa apat kami magbarkada. May nakaaway kaming 4 din na magkakaibigan. So, ako yung pinakamaliit, ako yung pinaka-agresibo. Tapos, yung kaaway namin, may nagsalita na pagdadasal ko yan para hindi manalo sa tawag ng tangalan, sa grand finals, nagalit ako. So, hinamon ko siya na sabi ko, mamaya pagkatapos sa eskwela, doon tayo sa may tabi ng dagat. Kasi sa ano lang ako nag-aaral eh. Hinamon ko siya na suntukan. Oh my. Kasi hinahanaan ko. So, nagsuntukan kami, away babae lang naman. Yes po, yes po. Nagkaroon ng black eye, yung kalaban ko. So, kinabukasan, tuwa-tuwa sila kasi ako hindi naman ako. Ang galing ko manuntok, And then, excuse po, naging best friend ko po yun pagkatapos ng away namin. Kung sino yung Sandy ang pangalan. So, yung barkada ko, tinawag sila yung Silang nagbansag po sa inyo ng Guy. Opo. Kasi pala kung Kasi manunto parang kayo, lalaki. parang lalaki. Di ba? Opo. Small but terrible, ika nga. Opo, Ate Guy, napag-uusapan po yung inyong nominasyon bilang National Artist. Opo, pwede ba namin mapakinggan po muli? Ano po inyong damdamin doon, Ate Guy? Alam niyo po, noong araw pa na panahon pa kung sino yung naririnig ko na ako daw sasali sa National Artist. Then, hindi ko pa nga alam nung araw po yun. Pero ito, totoo po ito. Minsan po hindi talaga ako nag-isip na maging National Artist. Hindi sa ano pa mang bagay. Kasi tulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, kung ibibigay sa ng Diyos, ibibigay sa matatanggap mo. Pero pag hindi naman, hindi mo matatanggap. Kaya, yung pagiging national artist nung araw, ang sabi ko pa nga sa sarili ko, mayroon pang mga artists na mas karapat dapat na tagurian ng gano'n. Pero, ang nagpapasalamat ako dahil pinaglalaban ako ng mga fans, ng mga guro, ng iba-ibang sektor, ng mga
sa lipunan. So, yung lamang po ang panalo na ako doon pala panalo na po ako eh. Hindi mo na kailangan maging national artist para lang matawag na national artist. Yung pagmamahal lang, pakikipaglaban ng mga tao sa iyo, sapat-sapat na po sa akin. Opo. So Ate Guy, ngayon po maraming sumisibol ng mga bagong talento, mga artista, ano po ang inyong mapapayo po sa kanila? Sa lahat po ng naandyan ngayon sumisikat, lalo na yung mga sikat na, opo, ano ho ang inyong payo po sa kanila? Simple lamang po yan. Kailangan huwag kayo magbago. Ano man ang madanasan, nakasikatan ng isang artista o nag-umpisa pa lamang, ang lagi nilang isipin kung saan sila nanggaling. At pagbutihin nila kung may mga binibigay na mga karakter o anong role na binibigay sa kanila ng isang producer o ng isang director, sa puso nila yung dapat nilang gawin. Nang sa ganun, magkamali ka man, konti lang. Excuse po. Go ahead po, guys. Yun. At mahalin ang mga fans. Kung sino yung naglagay sa inyo niyan, kailangan wag mong kalilimutan. Kailangan mahalin mo sila. Yun Yun. lamang po ang Opo. So dapat tandaan ng mga artista ngayon, mga bata, kung ba't ka sumikat dahil sa mga tao na nagluklok sa iyo sa kasikatan na yan. Opo. Kaya nga ulitin ko lang si Ate Guy nung makasama ko, I was really Ate Guy, ulitin ko, ako po isang Noranian dahil sa ate ko. Kaya nung makaharap ko po kayo sa isang okasyon, talaga pong ang picture ko ho sa inyo, tinago ko at aking ipinakita po sa aking mga kapatid, Ate Guy. So Ate Guy, mensahe po ninyo sa mga tulad po. By the way, ilang taon na kayo ngayon, Ate Guy? mga migit kumulang po. Bago yun Humigit Bago kumulang. yun, Ate Guy Humigit kumulang. Hindi, Opo. mga 67. 67 na po ako. Oo. Kahit baliktarin mo, doon pa rin pupunta mas matanda ako. Opo, Ate Guy. Opo, sige po. Ate Guy, opo, ano po ang inyong mensahe sa lahat ng Noranians na hanggang ngayon po, Noranians pa rin at meron na pong susunod na henerasyon ng mga Noranians. Mga kapatid, ang nag-iisang Nora Honor. Unang-una po ay maraming salamat po sa pagkakataon na na-guest niyo po ako, Ted, DJ Chacha, at promise po sa ulitin, pag guest niyo uli ako, andyan na po ako, hindi na ako mawawala. Magpaparamdam na po ako lagi. Promise me. Tapos, sa lahat mga Noranians po muli, nagpapasalamat ako sa kanila at sa lahat mga nakikinig ngayon. Pinasasalamatan ko sila kung nasaan man sila, nasa ibang bansa o dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal po sa inyong lingkod hanggang sa susunod po. O abangan niyo po yung pelikulang Kontrabida. Maganda po yung movie. Yun po. At abangan niyo rin po at mag-subscribe at Follow po sa kanta ko ni Sir John, yung Not Superman ng Star Music. Opo. At si Fred Atienza, yung kanya bagong recording po. Abangan Alright. niyo rin po yun. Okay, sige po. Again, Ate Guy, maraming po salamat. Ingat po kayo and God bless you. Ako po si Ted Filon. Ako naman si DJ Chacha. At para nga po sa napaka-importanting mga balita at masayang talakayan, paki-like naman ang Facebook page po ng Radyo 5 at ng News 5. At syempre mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ng News 5 Everywhere para mapanood nyo kami tuwing umaga sa YouTube account at syempre hindi kayo mahuli sa mga latest na impormasyon.